Ito lang libiste Kitang-kita yung pagiging basura mo. Sa totoo lang. Isa kang napakalaking basura na ampaw. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Kung talagang ikaw ay merong napakabigat at malupit na ebidensya at akusasyon diyan sa sinasabi mong kay Ralph E.S. Recto at Garjola, kay Ate B, hindi ka na dapat dyan pa nagsasalita. Halata namang ginamit mo lang ang pagkakataon para mas makita ka, kumbaga yung makaagaw ka ng atensyon. 'Di ba? Kasi ang gusto mo lang sirain yung imahe, pero sa totoo lang, yung sinasabi mo na imbestiga, pautot mo lang yan. Paano ka magpapaimbestiga kung wala ka naman ngang hawak na kahit anong ebidensya, kahit anong facts na magpapatunay na lihiti mo yung pinagsasabi mo? Kanina ka pa daldal ng daldal, tangina mo ka, puro lang raw, daw, kunwento sa'yo. Sasabihin mo pang nag-imbestiga ka pero hindi mo kabisado? Nauutal ka pa? At huwag niyong kakalimutan ang ginawa nitong loko-lokong to. Nung nagkaroon ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa barangay o sa lugar ng Batangas, anong ginawa nitong hindot na hinayupak na to? Pinigilan yung ibang mga barangay captain at biglang walang kabog-abog nagpa-preskon para pasamain si Pangulong Bongbong Marcos at si E.S. Recto, 'di ba? Doon pa lang kita-kita mo na kung ano ang intensyon ng putang inang yan. Yang hindot na to, alam niyo, hindi lang dapat talaga to binabakbakan Kasi dalawa yung kanyang interes Interes na magkaroon ng kapangyarihan sa lugar nila sa Batangas at interes na maging bida sa mata ng mga Duterte. 'Di ba? Kaya ito, dapat talaga dito masampulan tong hindot na batang promil na to. Promil ba? Isa kang trapo, libiste. Sinungaling ka. Wala ka pang kahit anong kasong nasampa o reklamong naihain sa korte laban dyan sa sasabihan mong si Garjola, si Recto, si Ate B. Iyon lang ang nagpapatunay kung gaano ka kaampaw, kung gaano ka katrapo, kabiter na congressman. At isa pa, iyaking ka. Nasaan ba yung tubo? O eto, pakinggan nyo si